Ang kwento ng The Neverending Story. Ang The Neverending Story ay nagsisimula sa buhay ng isang batang lalaki na si Bastian Balthazar Box. Siya ay tahimik, mahiyain, at madalas binubuli sa paaralan. Kamakailan lamang ay namatayan siya ng ina kaya pakiramdam niya ay mag-isa siya sa mundo. Hindi siya masyadong nauunawaan ng kanyang ama kaya mas pinipili niyang tumakas sa realidad sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro. Isang araw, habang tumatakbo siya palayo sa mga bully, napunta si Bastian sa isang lumang bookstore. Doon niya nakilala ang isang misteryosong matandang lalaki na nagbabala sa kanya tungkol sa isang kakaibang libro, ang The Neverending Story. Dahil sa sobrang pagkamausisa, ninakaw ni Bastian ang libro at nagtago sa attic ng paaralan upang basahin ito. Habang binabasa ni Bastian ang libro, unti-unting nabubuhay ang kwento tungkol sa mahiwagang lupain ng Fantasia. Ang Fantasia ay isang mundong puno ng kakaibang nilalang tulad ng mga duwende, higanti, at dragon. Ngunit ang masayang mundo na ito ay unti-unting sinisira ng isang mapanganib na puwersa na tinatawag na The Nothing, na kumakatawan sa kawalan ng pag-asa at pagkawala ng imahinasyon. Ang pinuno ng Fantasia, ang childlike empress, ay malubhang may sakit. Walang doktor ang makapagpagaling sa kanya. Ayon sa mga propesya, tanging isang batang mandirigma na si Atreo lamang ang maaaring magligtas sa Fantasia. Pinili siya upang hanapin ang sagot kung paano mapipigilan ang The Nothing. Sa kanyang paglalakbay, hinarap ni Atreo ang maraming pagsubok. Nawalan siya ng minamahal na kabayo na si Artax, isang trahedyang nagpakita ng bigat ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Nakilala rin niya ang iba't ibang nilalang, kabilang ang mabait at maswerteng dragon na si Falcor, na tumulong sa kanyang misyon. Isa sa pinakamahirap na pagsubok ni Atreo ay ang Gate of the Sphinx, kung saan tanging ang may tunay na tiwala sa sarili ang makakadaan. Ipinakita nito na hindi sapat ang lakas o tapang, kailangan din ang paniniwala sa sarili. Habang nagpapatuloy ang kwento, napapansin ni Bastian na parang kinakausap siya ng libro. Unti-unti niyang nauunawaan na ang kaligtasan ng Fantasia ay hindi lamang nakasalalay kay Atreo kundi pati na rin sa kanya. Sa huli, nalaman na ang tanging paraan upang mailigtas ang Fantasia ay ang pagbibigay ng bagong pangalan sa childlike empress, at isang tao mula sa totoong mundo lamang ang makakagawa nito. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naglakas loob si Bastian at binigkas ang bagong pangalan. Dahil dito, muling nabuhay ang Fantasia. Ipinagkaloob kay Bastian ang kapangyarihang lumikha ng bagong mundo gamit ang kanyang imahinasyon. Sa bawat hiling niya, unti-unting nabubuo muli ang Fantasia, ngunit natutunan din niya na bawat hiling ay may kapalit. Sa huli, nagbago si Bastian. Natutunan niyang maging mas matapang, maniwala sa sarili, at harapin ang tunay na mundo ng may kumpiyansa. Ang kwento ay nagtapos sa mensaheng ang imahinasyon ay walang hanggan, at ang bawat isa ay may kakayahang baguhin ang sarili nilang kwento.